Nakaraan tuluyan nang natapos ang labanan ng ating bida at si Lin Beihua. At mabilis nang tinapos talaga ito ng ating bida. At pati ang ama nito naghihinagpis na nagpunta sa stage para ipagtanggol ang anak nito pero walang magawa dahil legal ang labanan na nangyari dahil ito ay life ang death. Gusto na lang nito makuha ang Purple Sword dahil ito ang kailangan nila at ito nga daw ang treasure ng pamilya nila kaya nga tinanong ito ng ating bida at tinutok sa ama ni Lin Beihua na gusto ba nito makuha ito sumunod daw ito sa gusto ng ating bida. Umalis na nga ang ating bida at biigay na ang Purple Sword dahil pumayag na sila sa conditions ng ating bida. Tuwang-tuwa nga ang ating bida habang lumalakad sila paalis sa arena saan sila nagkaroon ng life and death na paglalaban ni Lin Beihua. At napag-uusapan nila ng uncle niya na kung naaalala ba nito yung tanong daw nito about sa Black Silver Mine na ito daw ay official sa kanila na daw at mag-send daw ito ng magiging bantay daw nito minahan na ito. At nasabi nga ng uncle nito ay wag daw itong mag-alala siya na daw bahala dito at wag na daw problemahin ng ating bida at mag-focus na nga daw ito sa kailangan nitong gawin. At sinabi na nga ng ating bida about sa Purple Sword na bakit basta-basta nito binigay at totoo nga daw sobrang makapangyarihan ito at ito nga daw ay nasa lower king ranked weapon. Na kahit daw si Lin Beihua ay totoong skillfully pagdating sa paggamit nito pero hindi naman nito na ilalabas ang totoong lakas nito. Kaya nga daw pinalabas lang ng ating bida ang totoong lakas nito laban mismo kay Lin Beihua pero di alam ng lahat malamit na ang limitation ng espada na ito. Nasabi nga nito sa uncle niya kaya wag ka nang manghinayang pa sa espada at may mangyayari dito na ikakagulat ng lahat. At ganun nang ang nangyari sa kasalukuyan na hawak-hawak ng tatay ni Lin Beihua ay nasira ang espada nito na na-reach nga ang limit kaya parang isang ordinaryong espada ito. At pinagsisaygoan nito na hindi pa daw natatapos ang pamilya nila sa ganitong ginawa ng ating bida balang araw daw sila naman ang luluhod sa Lin family. Pero ang nasasabi nga lang ng ating bida at halatang tumatagos pa sa tatay ni Lin Beihua lahat ng sinasabi nito sabi ba naman kasi ng ating bida na nawala na daw ang Purple Sword pati daw ang minahan ano pa daw ang pagmamalaki nito at makakapantay para ba ang pamilya nila. Sobra namang natama ng tatay ni Lin Beihua kaya napaluhod na lang ito at napasuka nagdugo at din ito kinakaya ang mga pinagsasabi ng ating bida. Nang nakita ng mga kasamahan nila na nagsusuka na ito ng dugo dali-dali nila itong pinuntahan at inalalayaan at nasabi na nga ng ating bida na papaalis na bahala kayo dyan. Pinakita naman na ang tagpo ng Yun family at mapapansin na napaka-aliwalas ng kapaligiran dito. At pinakita na sa loob ng tahanan ng ating mga bida at tuwang-tuwa silang nag-uusap, nasasabi ng ting bida na unang gagawin daw nito ay mapalakas ang kanyang kakayahan habang hinahanap daw nito ang magulang nila. At nabanggit na naman ng ating bida na ipapaubaya nito ang lahat sa kanyang uncle, at nasasabi ito ng positive na punong-puno ng pag-asa na magtatagumpay ito sa binabalak niya, kaya nga say ng uncle nito na may pagpipigil pa na ang ganda na daw nangyayari simula bumalik siya tapos ngayon daw aalis na naman daw ito at gusto pa nito ipaubaya o ang lahat sa kanya. Nakita naman ng ating bida si Zuan na dumating at agad naman ito nagsalita na hindi ito basta-basta aalis nang hindi daw bumabalik ng kakayahan ito para makatulong ito sa pagtatanggol sa sarili at sa kanilang pamilya sa hinaharap. Nalulungkot naman si Zuan sa sinabi ng ating bida at nasasabi nga nito na nagbibiro daw ba ang ating bida at alam naman nila na pailay na do ang cultivation niya paano pa daw ito lalakas di mapagtatanggol ang sarili niya pati ang angkan nila. At biglang ang nagsalita ang uncle nila na teka lang di ka ba nagbibiro talaga sa gusto mong mangyari kay Zuan di ba ika nito sa ating bida na sobrang nagtataka din. At dagdag pa nito meron naman daw mga pills talaga na pwedeng magamit para ma-restore ang lakas nito pero sobrang hirap daw nitong mahanap kahit 3 piraso nito pwede na at ma-restore na balik sa basic pero sobrang mahal din nito isa palang sobra na 3 pa kaya. Nakakatawang tagpo naman na lumapit ang ating bida rito at tinutukso patingnan daw nito ang ilalabas nito sa bulsa niya at magugulat nga daw ito na patutuwa. At agad na ngang nilabas ang ating bida ang nirefine nito na mga pills at nasasabi pa nito na iba daw ito sa mga pills na nabibili at na-refine ng iba may kakaibang teknik itong ginawa at 10 beses daw ang bisa nito sa isang normal pill. Kaya nga di makapagsalita si Zuan sa mga nalalaman na pinagsasabi ng ating bida. Pinakita naman ang labang ng Pavilion Hall ng Yun family, at umalolong ang sigaw ni Zuan at uncle nila na ano daw ang sinabi ng ating bida.
At pinakita naman ang tatlo at sinasabi ng uncle ng ating bida na totoo bang naka-refine ang ating bida ng rank field. Ibig sabihin ng pagiging alchemist ng ating bida ay nasa king rank din ba daw, katanungan din ito sa ating bida. Dinaman na kapag salita ng ating bida ay mga tanong ng uncle niya, at tamimingga ito, at pinakita nito sa alala niya ang divine beast daw pala niya ang nag-refine ng mga pills at tuwang-tuwa ang ating bida sa mga naaalala ito. At inabot na lang ng ating bida ang pills at makonsume nito ang lahat ng mga ito at wag daw isipin ni Zuan na masasayang ito, wag daw isipin ni Zuan ang gastos, siya na daw ang bahala rito basta focus daw itong magpalakas at tutulong ang ating bida. Kaso negative parent si Zuan na mas kailangan daw ito ng ating bida dahil para lumakas agad ito, wag daw isipin pa siya ng ating bida, masaya daw ito saan makakapunta ang ting bida, okay na nga daw sa kanyan itang umakas ito. Wag daw isipin ni Zuan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay habang sinasabi ng ating bida ito naglalagay na ng pil sa kamay ni Zuan, may mga pamamaraan o ang ating bida na lumakas kaya wag isipin ito ni Zuan. Hindi na nga nakapagsalita ito sa mga nasasabi ng ating bida. Kaya tinanggap na nito ni Zuan at since para daw hindi ito maging pabigat sa ating bida gagawin daw nito lahat ng mga sasabihin sinasabi ng ating bida. At nagpunta na rin ang ating bida sa likuran ni Zuan at tutulong daw ito mas mabilis ma-refine ni Zuan ang mga pills na gagamitin nito. Agad naman nagkaroon ng bisa ang mga pills sa katawan ni Zuan dahil sa tulong ng ating bida. At mga ilang sandal nagkakaroon na ng reaksyon ng katawan nito at ang tiyan nito ay unti-unti nang na-restore ito at focus si Zuan. After nitong i-control ang aura niya napaluhod na lang ito at may mga usok ang lumabas sa katawan niya, tanda na may nangyaring kakaiba sa katawan nito. At naramdaman Zuan ang paglakas ng katawan niya at unting-unti umaapaw ng aura niya. Sinubukan na ni Zuan kung na-restore na ba talaga ang lakas niya kaya kitang-kita nakakagamit na ulit ito ng mga teknik. Sobrang natutuwa si Zuan sa nararamdaman niya sa katawan niya at nasasabi na nga nito na nagbalik na ang lakas nito. Bigla naman nagsalita ang uncle ng ating mga bida, at napatingin sila rito. Sabi nga ng ating bida sa uncle nito na ano daw ba ang bumabagabag sa kanya. At para bang natatakot pa ang uncle nito at nasasabi nga kasi ng uncle niya na okay na ngayon at nakikita ko na isa kang king ranked alchemist. Pero ang Lin family meron din at si Lin Wei ito na parehas kayo ng ranked. At nagulat ang ating bida at si Zuan, si Lin Wei nga daw nasigaw nila ang pangalan nito. Bakit nga daw kinakatakot ito ng uncle niya, may nangyari daw ba nung mga taon wala siya? At sinabi naman ng uncle nito meron daw ngang nangyari at natanggap nga daw ito dahil pumasok nga ito 6 months ago sa Tianyuan Academy at naging masunurin daw ito sa isang elder dito at kinuha ito na maging inner disciple ito, para mas matutukan daw at mas lumakas pa. At according daw sa sources nito ay nakuha na daw nito ang unang level ng Moon Realm at naging valued daw ito sa Royal Shangguan family at gusto daw itong maging son-in-law dahil sa mga achievements nito at mapapansin na hindi pa pinapakita ang totoong itsura ni Lin Wei pero mapapansin na malakas nga itong nilalang. At nasabi pa ng uncle niya ay oo nga daw ramdam at alam nito na lumakas ang ating bida at mga sakripasyo nga daw ito ramdam niya pero baka daw hindi pa daw nito nalalaman ang patungkol sa Tianyuan Academy. Dagdag pa ng uncle nito na ang Tianyuan Academy ay direct force ng royal family at meron silang special identities even na sa harap ng emperor na meron silang privilege kahit hindi sila lumuhad okay lang, at ang academy ay siksikan ng mga malalakas na individual na maraming master sa iba't ibang larangan at maraming beses nang pinakita ni Lin Wei ang sarili niya. At may pag-aalalang sinabi ng uncle ng ating bida na alam naman na malakas na ang ating bida pero kailangan pa rin itong mag-join sa Alchemy Association para may maasa pa ang lakas at kakayahan ng ating bida lalo sa alchemy. Di naman talaga sineryoso ng ating bida ang lakas ni Lin Wei at nasabi nito na huwag mag-alala ang uncle niya at nag-join lang naman daw si Lin Wei sa third-rate tiny force na pinag-aaralan pa nito ang low rank, at akala nga daw ng ating bida nakakabehan na ito sa mga sasabihin ng uncle niya kundi gusto daw nitong ipamuka sa lahat na gaano din daw kalakas ang ating bida. At di naman na daw nito kailangan na mag-join kung saan-saan at may sarili daw itong pamamaraan paano lalakas at makahanap ng paraan para maghigantay sa lahat ng nag-alipusta sa pamilya daw nila.
At umakmal nang ang aalis ito at habang naglalakad paalis sa pavilion na mag-iingat daw sila kung maari umiwas muna sila sa gulo lalo may mahalaga daw itong gagawin saglit at mga ilang araw o buwan baka di pa do magtagal siya na daw ang bahala kay Lin Wei Eka ng ating bida. Na pagkatapos nitong bumalik ang Yun family ay dinado basta-basta talagang pamilya na di nila pwedeng patulsikan sa Chanyu City. Lumipas na nga ang 3 araw at ito pala ang sinasabi ng ating bida na pamamaraan nito at kasama nito ang beast pet ng ating bida sa tabi niya habang nag-insayo at paglinang sa mga pills. Makikita natin na sobrang focus ng ating bida na di masayang ang ginagawa nito at magkakaroon sila ng sapat na lakas upang mas tumaas ang cultivation nito. At sumigaw na ang ating bida na may tinatawag ito. Ito pala ang mga pills na nare-refine nito at makikita ng kakaroon nga mga ito ng reactions at pag-absorb direct sa katawan nila. Success nga ang naging action ng ating bida at nag-breakthrough sila up to 6 level na hahalatang tuwang-tuwa ang dalawa. Sabi nga ng ating bida 3 araw lang ang kinailangan niya para lumakas daw pero di po ito sapat pero nakakatuwa raw na gumagana pa rin ang mga kaalaman niya at na-reach na ito ang 6 level ng Star Realm. At nasabi din ng ating bida ang kakayahan daw ng spirit beast pet nito ay malaking tulong sa kanya at di na nito kailangan mas maraming makonsume na pills or mga herbs. At tinawag na nga nisyo ang spirit beast at kung gusto daw din itong lumax makipag-cooperate daw ito ng mas maayos at alam naman nito saan sila patungo sa paglakas. Super energetic na nga din na nag-response ito na ganadang ganado. Bago daw sila mag-cultivate labas daw nubo sila at magpapawis makahanap ng pakipakinabang na mas mapapalakas sila. Tuwang-tuwa naman Sam ang ngayon ito at gusto din masubukan nito kung gaano na siya kalakas. Agad naman nakabalik sila at nag-refine ulit ng mga pills at natutuwa ang ating bida na ganun lang daw pala kadali makakuha ng pills na sobrang magdudulot sa kanila ng paglakas sa short period of time. At sinasabihan nito ang spirit beast na maganda ang pinapakita nitong lakas at talas ng pag-iisip kaya sabay daw silang lalakas at paghahatian ang mga pills. Agad naman binigay ng ating bida ang part nito at tulala pang tumijin ito sa ating bida at nagtanong totoo daw bang hahatian daw siya nito. Kaya sa oras daw na gayon sabay nga daw silang lalakas at magtutulungan sa bawat isa at makikita naman na excited na ang spirit beast na makuha ang pills at makontum ito sa katawan nila. Unang sinubo ng spirit beast ang part nito sa pills sumunod din ang ating bida na excited sa mga mangyayari sa kanila. Pinakita naman na ang Fierce Beast Forest kung saan kasalukuyang nainsayo ang ating bida rito. At sa di kalayunan nasa Tok-Tok ang ating mga bida at pinagmamasdan ang kapaligiran. Alis na daw sila at nakababa na din ang dalawa na mukhang handang-handa na sa mga pangyayari na parating sa ating mga bida. Nagpakita ng angking bilis ang ating mga bida at mabilis nga sila maglipatan sa mga puno. At habang naglalakbay ang dalawa nasasabi ng ating bida ay mas lalakas pa ito at ang mga nauuna daw di daw malabong maabutin pa siya basta magtuloy-tuloy ang pag-insayo daw ng ating bida. May naramdaman ang bida na isang presensya na nasa paligid daw nila. At habang palapit din yung nararamdaman ng ating bida nasasabi nito sa sarili niya na hindi daw ito paaptulo sa Lin Wei na yan tapos na daw ang pag-aalipusta sa pamilya nila this time ang pamilya naman daw ng ating bida ang titingalain sa buong bansa. Kaya kung si Lin Beihua sobra hina this time naman papamalas daw ng ating bida ang kakayahan din nito na ikakagulat daw ng lahat. At kailangan nitong manumbalik ang lakas niya as soon as possible nga daw. At ngayon daw may kasama na itong susuporta sa kanya at napatingin sa spirit beast na seryoso din na nakatingin sa ating bida. Pinaliwanag din ng ating bida ang iba't ibang klase ng apoy na sino ang mas malakas ito ang mas masusunod sa anumang bagay na mas mahina rito. At sa universe may malalakas din daw na hindi pa nadidiscover ng mga iba pang kaya niyang cultivator dahil maluwang ito magagawa mo ang makatungtong dito pag nasa tugatog ka na ng lakas. Lalo na daw ang mga heavenly fire na sobrang mapanganib ang lakas daw nito at sobrang makakatulong lalo sa isang alchemist. At habang nagpapalipat-lipat sila sa mga sanga ng puno nasasabi ng ating bida na kahit naman siguro ang mga veteran na immortal emperors na nabuhay ng matagal na panahon di pa siguro nila alam ang katawan ng Ancient Chaos Beast ay nandun ang heavenly fire na hinahanap ng lahat na gustong makamit. At naalarma na ang ating bida na dito na daw ang matagal nang sumusinod sa kanila at lalabas na. Wala lang sa ating bida ang isang malaking beast na susugod sa ating bida na gustong-gusto nitong patayin ito.
Sakto daw ang pagdating nito, ito daw ang 9th level star realm na beast, ang Flame Tiger, na sasabi ito ng ating bida na tuwang-tuwa at may binabalak. Habang nakaiwas nga ito ng sobrang dali sa atake ng beast. Kinagulat din ng beast ang mabilis na kilos ng ating bida at alerto pa rin ito na nakatingin sa ating bida sa malayo. Halatang di nagustuhan ng Flame Tiger ang pag-iwas ng ating bida at nag-release pa ito ng aura at malakas na killer intent at nakangiti lang ang ating bida. Di na nga nakapaghintay ang Flame Tiger, agad nitong sasakmalin ulit ang ating bida at kalmiden lang ang ating bida na hinihintay ito. Kahit sobrang lapit na ang hinandang atake ng Flame Tiger, ang ating bida natutuwa pa at wala pang ginagawang actions. Mabilis naman nawala sa harapan ulit ang ating bida at wala na naman nataman ang Flame Tiger sa nangyaring atake niya. Makikita na sa himpapawid pala ang ating bida sa bilisan nga nito, di ito namalayan ng Flame Tiger at hahanda rin ng atake ang ating bida. Seryoso namang ang ating bida sa ataking gagawin nito sa Flame Tiger at pabulusok na din ito sa pagmumuka ng beast. Di nga nito nagawang mailegan pa ang atake ng ating bida at sapul na sapul ito. Bumaon ang pagmumukha nito sa lupa sa lakas ng impact ng atake ng ating bida. Agad naman itong nawalan ng buhay. Pinamalas nga ng ating bida na kahit nasa 9th level beast ito, kayang-kaya niyang mapaslang ito. Buti na lang daw nakapag-consume ito ng pills at nakapag-breakthrough mass. Gumaan daw ang katawan nito at yung physical na lakas ang ating bida ay lumakas din. At napatingin ang ating bida sa papalapit na spirit beast pet nito. Pagdating sa tabi ng ating bida, nagpapalamang ito na tila may gustong ibaigay dito ng ating bida. At sabi nga ng ating bida, sige na nga, i-refine natin agad ito, habang hinihimas ng ating bida ang mabalahibong pisngi nitong ancient chaos spirit beast ng ating bida. Ganun na nga ang ginawa ng ating bida at nire-refine na nila ang 9th level Flame Beast Tiger at napakasagapa daw ng spirit beast pet ng ating bida at di ito makapaghinti at pagod pa nga daw siya. Pero sige na nga daw, kahit pagod nga ito, tatapusin nila ito ng mabilisan. Unti-unti na ngang natatapos ang ating bida sa ginagawa nitong pagre-refine at pagkuha sa gusto ng ating bida. Nagpakita na nga ang core ng 9th level Star Realm Beast at nasasabi ng ating bida na expected na ganito daw ang kalakas ang beast na daw na ito. Napalingon naman ang ating bida sa likuran nito dahil may nagsisigaw na sino daw ang nasa harapan nila, na galit pa ito. Nagpakita na nga ang mga patay gutom na dalawang kalalakihan at sinasabi nito dahil pinadali na daw ng ating bida ang paghuhunt nila at iwan daw ng ating bida ang mga gamit nito at umalis daw ng mapayapa ito at ayaw daw nilang saktan daw ang ating bida. Nagpunta naman ang spirit beast pet ng ating bida sa tabi nito at wala lang sa ating bida ang mga naririnig nito. Nakarating na nga ang dalawa sa malapit sa ating bida at tumayo na din ang ating bida at nasasabi ng ating bida na medyo pagod na daw ang ating bida sa kakaupo, kaya sarap daw tumayo at magunat-unat, at masyado naman daw aggressive ang mga dalawang nasa harapan niya at aalis na daw ang ating bida. Dinaman talaga nagustuhan ng mga patay gutom ang mga nasabi ng ating bida na nakakalimot na daw ba ang ating bida sa mga sinabi nila na iwan nito ang mga gamit nito at lumayas na. Nakakalimot daw ba ang ating bida na mas malakas daw sila at nasa 4th level of Moon Realm cultivation na daw ito at isang iglap lang daw mamatay daw ito na mabilisan. Ayaw na daw nito, puro Saturday bigay na lang daw ito ng ating bida ang kailangan nila. Nagmayabang naman itong kalbong patay gutom na siya na daw bahala sa ating bida at manood daw ito, papakita daw nito ang mga natutunan niya. Tuwang-tuwa naman din itong kasama ni kalbo na sige at bibigyan daw niya ito ng reward at magugustuhan daw niya ito. Kaya wag masyadong magmadali para yung mga naturo daw nito maalala niya at hinay-hinay din at mahina lang daw ang kalaban nila. Tinutukoy nila na mahina ang ating bida. Wag daw mag-alala ang ating bida at hinay-hinay nito, papahirapan daw ang ating bida hanggang ang ating bida daw ang magmakaawa na patayin na daw siya. Tinatawanan lang ito ng ating bida ang mga pinagsasabi nila. Mas lalo naman tuloy na init ang mga ito at ayaw na daw niyang paglaruan ito, paptayan na daw niya ang ating bida. Pagod na daw itong mabuhay talaga. Kailangan daw bang hindi tumawa ang ating bida sa mga pinagsasabi nila? Kailangan ba nito matakot at ano nga ba ang dapat gawin ng ating bida? Sarkastikong sinasabi ng ating bida kung paano nga daw sasabihin niya para sabihin niya. Pero sabi ng ating bida na nagseryoso na kailangan daw bang magpanggap ang ating bida at mga ito na malalakas daw ba talaga, di daw ito gagana sa ating bida.
Sumugod nga ang ating bida rito na nakakainis daw ang mga taong katulad nila at nagulat din si Kalbo na parating ang ating bida na aatake sa kanya. Kabado nga ito sa palapit na atake ng ating bida at di daw ito gagana pero pinagpapawisan siya ng sobra. Sapol sa pagmumukha ng patay gutom na kalbo ang kamao ng ating bida. Sobrang gulat nila at bilis nga daw at ang lakas ng ating bida at lipad nga itong kalbo sa malayo at tumama pa ito sa isang puno. Biglang nanginig itong kasama ng kalbo at nakita gaano pinatalsik nito ang kasama niya at bulagta ito. Agad-agad itong lumuhad at sumusuko na nga daw ito sa ating bida, maawa daw itong ating bida. Mercy talaga ba, paano pag mas mahina ako sa inyo di nakuha nyo na gusto nyo, galit na nasasabi ng ating bida at ngayon nalaman nyo ang totoo, gaganyan ka naman. Seryoso nga daw ito na humihingi ng tawad, naglabas naman ito ng map para sa ating bida na tanggapin daw ito ng ating bida, kahulugan ito ng seryoso daw ito sa paghingi niya ng tawad. At alam niya wala daw din mapapala ang ating bida kung patayin siya at wala daw itong saysay sa mundo, isa lang daw siyang galang aso eka nito na nagmamakaawa sa ating bida. Di pa nakikita ng ating bida ang buong mapa pero na-analyze na niya ito at ito daw ay related sa 20 Heavenly Fire. Bakit daw may ganitong ka-important na treasure na nandito sa location niya? Pumayag na ang ating bida at kukuhanin na niya ito. Sabi naman ng ating bida na sige, payag na daw siya at gaano daw ketoto ang mapa na hawak nito at mabubuhay daw ito, wag daw itong mag-alala eka ng ating bida at nasasabi naman nitong patay gutom na salamat daw at bubuhayin pa daw niya ito. Nakita ng ating bida ang mapa at grabe daw, pwede bang possible na totoo daw ito? Meron nga itong masamang balak sa ating bida at halata naman na naging interesado daw itong ating bida at pagkakataon daw itong mabaliktad ang lahat, sabi sa isip nito. Habang busy ang ating bida, aatake naman itong patay gutom na ito at wala namang reaksyon ang ating bida. Alam naman ng ating bida ang pinaggagawa nito at tininan niya ito ng nakakalokong tingin. Paano daw ng ating bida na malaman ito? Kahit malaman daw ito ng ating bida di po rin daw makakaiwas ang ating bida sa atake niya at mamatay na daw ating bida. Sabi nga ng ating bida na nakakairita daw itong patay gutom na ito habang sesebayan ng ating bida ang atake nito ng isang sipa, nawala naman ang angas at tapang nito nang maunawaan nitong patay gutom na ito na dihado siya at walang confidence na nasa sasabi nito na. Nakakatawa daw ang ating bida at napakahina nito at di daw siya masasaktan kahit matamaan daw ito ng ating bida, pero halata ang kinakabahan na ito ng malala ayon sa pagmumuka pa lang nito. Ganun na nga ang nangyari, nagawa ng ating bida na mabali ang kamay nito at talsikan ang mga dugo, at umalangaw na ang sigaw nito at nasasabi ng ating bida na masyado daw itong mayabang, pero saan na nga daw yabang nito na di ito masasaktan sa atake ng ating bida na nakangiti pa ang ating bida sa nakikita nito. At napasuka na din ito ng dugo, sobrang nainda nito ang lakas ng atake ng ating bida, gaya nga ni Kalbo tumilapon din ito ng kalayuan at bukod sa nabali na ang buong braso nito pati ang katawan nito ay bagbag sa pagbubulusok nito sa mga kakahuyan na tinmatamaan ng katawan niya, di lang yun pati ang malaking bato ito ang pinagbanggaan niya sa sobrang lakas, nabitak din itong malaking bato na tinilapunan nito, at pinamalas nga ng ating bida ang lakas nito at bilis na agad itong nakapunta saan ito bumulagta ang ating bida. Sobrang pagtataka nitong patay gutom na ito ang nagawa ng ating bida na habang naiinda nito ng sakit sa buong katawan nagagawa parent. Nitong magtanong ano nga daw ang ating bida, ang layo daw ng cultivation nila pero kayang-kaya daw sila ng ating bida o nagpapanggap lang daw kaya ang ating bida. At sabi naman ng ating bida sa mga sinasabi ng patay gutom na, oo, nakikita mo na ang baba ng cultivation ko pero ang mali nyo, masyadong minamaliit ang mga ganun, pero anong namulat mo ngayon, magsilbing aral yan kung mabubuhay ka pa sa ataking natanggap mo eka ng atinch bida. May sasabihin pa sana itong patay gutom na kasama ni Kalbo, kaso biglang nalagutan yata ng hininga at kinagulat din ng ating bida. At nakakatawa naman, pilit ginigising ng ating bida ito kung patay na ba talaga at may katanungan pa do ang ating bida pero napasobra daw ito, susunod daw magpipigil daw ang ating bida. Sige daw, kahit di daw nito malaman ang totoo pupuntahan peren daw ito ng ating bida kahit din ito confirm ng tuluyan kung totoo ang mapa na hawak ng ating bida. At dali na daw, baka daw meron pa do itong kasamahan na papunta rin sa Heavenly Treasure na Heavenly Fire. Mauna na nga daw sila at sumang-ayon din ang spirit beast nito or tuwang-tuwa pang nakikipagsabayan sa ating bida.
At habang nasa paglalakbay na ulit ang ating bida, pinapaliwanag nito sa kanyang spirit beast pet na ang Heavenly Fire ay lubos din makakatulong sa mabilis na recovery ni Pag na unsure di lang pati ang pagangat din daw ng cultivation nila at makikitang natutuwa din ang spirit beast pet ng ating bida. Agad naman nalungkot itong spirit beast pet ng ating bida dahil sinabi nito na pero ang pag-absorb daw nito ay di daw pwede dahil meron daw itong masay ang lakas ng chaotic fire na nasa loob ng katawan nito at masasayang lang daw ang Lotus Earth Fire kaya di ito epekto sa kanya. Pero pinalakas ito ulit ng ating bida na siya na daw bahala sa Lotus Earth Fire, ating bida na daw gagamit nito pero sa hinaharap daw tutulong ang ating bida na lumakas daw ito kaya ng tuwang-tuwa ang spirit beast pet nito. At alam naman daw nito ang gusto ng ating bida kaya magtiwala daw ito at ano bang gusto nito at sumagot itong spirit beast na may karne itong sinasabing gusto niya. At lahat daw na ang mangyayari pero mag-behave daw ito at may barbecue daw itong masarap kaya naman tuwang-tuwa ulit ito at nagre-request pang maanghang daw eka nito. At sige daw lalagyan daw nito ang sili at ito daw request ng spirit beast pet ng ating bida. Nakarating na ang ating bida sa isang location na nandun sila sa harap nito at hinahawan nito ang kuweba dahil gusto ng bida ano daw ang totoo pupuntahan kaya ina-analyze ng mabuti ang location na sinabi ng ating bida. Agad naman nag-response ang mapa parang ito daw ang kakaiba, mukhang totoo daw ang mapa na hawak ng ating boda eka ng ating bida. Agad ngang gumawa ng reaction ito at umikot-ikot ang compass ng ating bida, humanda daw itong kasama ng ating bida dahil gagawan ng paraan ang ating bida na mabuksan ito. Nagkaroon naman nag-reaction ang malaking bato na ito at may mga puwersa ang kumakalat sa paligid. Nagawa naman ng ating bida ang location entrance nito, at kahit daw pala ang pinaka-expert sa lahat malabong ma-detect daw talaga ito dahil kakaiba ang pagsiyado nito, na kapag wala kang tamang mapa at kaalaman di mo nito matatagpuan eka ng ating bida. Agad naman pumasok sila at check daw ng ating bida kung totoo daw ang nasa mapa. Sa loob pinakita ang lawak at medyo mapanganib ang mga bato na sa loob at medyo kakaiba nga. Pinaliwanag ulit ng ating bida ang Heavenly Fire ay sobrang hirap daw matuntun ito at sobrang bisa daw sa mga demon clan din daw nito at lalakas sila. At pinakita naman ang mga anino mga 10 Great General na immortal na makakatulong din daw sa kanila ito kahit kapitang got okay, napaliwanag pa ng atin, bida na ang isang Great Emperor na si Zunwang at Yan Fei na sobrang sikat daw sa loob at labans ng clan. At kahit daw merong Heavenly Fire nasa rank ay 49th ang kimikita paano na daw kung maabsorb ng 10 Emperor sobrang lalakas daw sila. Paano daw kung ating bida ang makakuha nito ay sobrang gigil nga itong ating bida na makuha ang gusto nito kasi gusto nito ang rest din wag lang kalokohan. Pag nakuha na nga daw itong ating bida mabilis na lang ito lalakas. At kailangan nilang makuha ito at ang ayon din itong ang ancient beast ng ating bida at habang paabas sila tinatanong ito ng ating bida kung ready na daw ba ito at naglisik din ang mata nito at seryoso nagsobra. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feral De. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan pinakita na nga sa susunod na kwento tuluyan na ngang narating ng ating mga bida saan ang location ng Heavenly Fire na Lotus Earth makikita gaano ito kalaki at iba ang aura nito. At nilapitan ng ating mga bida ito at nagkaroon ng malaking reactions ito. At may kakaibang nangyari sa ating bida nung sinubukan nitong absorb ang Lotus Fire, kaya naman kung gusto pa nating malaman ang susunod na kwento huwag kakalimutang mag-comments at mag-like at palambing na din ng subscribe dapat naka-bell all para updated always sa parating na mga uploads muli maraming salamat sa suportang tunay.